Baka raw misunderstanding or aksidente lamang ang nangyaring gilian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal noong Lunes. Ayon yan mismo sa Malacanang. Hindi rin daw ito may tuturing na armed attack. Habang ang China naglabas ng sarili nilang video na nagpapakita raw na Pilipinas ang nangharas. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. China, go back to Philippines. China. It's not China. This is not China. This is the Philippines. This is China, go back to Philippines. Ito ang bagong video na inilabas ng Chinese-owned media na Xinhua. Kaugnay pa rin ang marahas na komprontasyon ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes. Sa video, makikita na merong caption na mga Pinoy daw ang nangharas sa mga Chino at sinigawan pa raw ng ating mga kababayan na bumalik na sila sa China. Sa pahayag ng China Media Group, iginiit nilang nagiging padalos-dalos na ang pambubuyo ng Pilipinas sa South China Sea. Noong June 17, illegal daw na pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Ren Ai Jiao. Sinadya pa raw lapitan at banggain ang barko ng Pilipinas sa mga Chinese vessel na normal lang daw na naglalayag. Ito raw ang rason kaya nagsagawa ng legal na hakbang ang China Coast Guard para makontrol ang mga barko ng Pilipinas. Pero kung babalikan ang video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, taliwas ito sa mga sinabi ng China. Kitang-kita kung paano unang nang araro ang barko ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nanutok din ang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa mga sundalo ng Philippine Navy. Ito rin ang pinambutas nila sa isa nating rubber boat. Naputulan pa nga ng daliri ang isang sundalong Pinoy matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng mga Chinese. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, umabot sa 12 oras ang rescue operation sa mga nasugatang AFP personnel dahil sa mga panghaharas ng China. We were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. No, we were also harassed by PLA Navy vessels. Sa kabila nito, mismong ang palasyo na ang nagsabing hindi maituturing na armed attack ang pinakahuling panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Hindi rin daw ito rason para manghimasok ang ibang bansa sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China. Nang tanungin naman kung dapat na bang pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, it has not been considered in our discussions. tingin naman ng isang security analyst, ipinapakita lang ng ating pamahalaan na hindi tayo kakagat sa pain ng China. The reasons why ganun ang behavior din ni Malacanang right now is to allow din wag din matakot masyado ang mga Pilipino. Gusto kasi ng China na talagang takutin tayo. Sa isang bagong pahayag, muli namang iginiit ng China na nagsisinungaling ang Pilipinas sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa kanilang Foreign Ministry spokesperson, iligal na nagpapadala ng mga sandata at bala ang Pilipinas sa ating nakasadsad na barko para nila masakop na natin ang tuluyan ng Ayungin Shoal. Malinaw nila itong paglabag sa soberanya ng China. Samantala, naghain na ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan sa Senado ang marahas na ginawa ng China sa Ayungin Shoal. Paraan din daw ito para mas maprotektahan ng pamahalaan ang mga Pinoy sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.